Opisyal nang nabuwag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. 6 na buwan matapos itong buuin ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, balikan nga natin bakit na nabuwag itong ICI at ano bang nagawa ng komisyon. Jiggy, hanggang ngayong araw na nga lang ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Nagampanan na raw kasi nila ang kanilang mandato na mag-imbestiga sa flood control scandal. Nitong mga nakaraang linggo nga ay na-turn over na ng ICI yung kanilang mga dokumento at resulta ng kanilang investigasyon sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. Sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon ng 32 pagdinig ang ICI. Ipinatawag ang 36 na mga testigo kabilang ang mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Descaya at ilang dating opisyal ng DPWH pati na mga senador at kongresista. Matapos ang mga hearing, nagkaroon ng 9 na referrals ang ICI sa Ombudsman. Inirekomendang kasuhan ang 65 individual. Nakipag-ugnayan din ang komisyon sa Department of Justice para maglabas ng lookout bulletin order laban sa 66 na individual. Dahil din sa investigasyon ng ICI at koordinasyon sa Anti-Money Laundering Council, halos 7,000 bank accounts ang na-freeze at aabot sa 24.7 bilyong piso ang nakuhang mga ari-arian. Kabilang dyan ang mga sasakyan, insurance policies, real properties, e-wallet accounts at air assets. Kanina nga, Jiggy, pumunta rito sa tanggapan din ng ICI ang Bureau of Customs para kunin na ang kustodiya ng 8 luxury vehicles ng puganteng si Zaldico ngayong mabubuwag na ang komisyon. Plano rin daw nitong ipasubasta. Pakinggan natin ang paliwanag ng Bureau of Customs. So we have a total of 8 of the 9. No? Kung matatandaan natin, we applied for 9 search warrants. Ang dinatna natin ay 8. We already filed also a motion sa court kasi the ICI is already winding up and we also received a letter from the ICI to transfer the motor vehicles from their parking facility to the BOC Customs. So we did that already. Inintay lang po natin yung tugon ng korte dito bago po natin ilipat ang mga sasakyan. At Camille, isa sa publiko ba ng ICI yung kanilang report gaya ng minumungkahi ni Congressman Leviste ng Batangas? Jiggy, personal nga na nagpunta dito si Batangas Congressman Leandro Leviste para nga humingi ng kopya ng full report. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na hindi na ilabas ng ICI ang naturang report na kanyang hinihingi dahil umano sa pangambang mabalikan ang komisyon kung matukoy ang mga dawit sa katiwalian sa DPWH. Hindi raw kasi nabigyan ng contempt powers o immunity ang komisyon para magpatuloy ang kanilang trabaho. Sabi naman ng DOJ na nabigyan ng kopya ng ICI, bagamat karapatan ng publiko malaman kung ano ang naging resulta ng investigasyon ng ICI, hindi raw pwedeng ilahad yung mga sensitibong impormasyon na makaaapekto sa case build-up laban sa mga personalidad na sangkot sa anomalya. Ang ICI rin daw ang dapat na magdesisyon kung ano ang ilalabas nila sa publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. We do acknowledge that right. Also, we need to balance it with the confidentiality of certain information related to us. Honestly, no, yung team namin hasn't gone through the entire report. If it will relate an information that will relate to our case build-up, diba? We don't want that disclosed to the public. Diba? So, pero if it's something na may ongoing na tayong PI, may naka-file na tayo, may ni-refer na tayo sa Office of the Ombudsman, those are information we can already relay to the public. Kung ikukumpara mo yung clamor ng publiko at yung itong statement ni Secretary Vida, parang 'di ba, walang sense of urgency, Camille. Pero maraming kritiko ang ICI at sinasabi nila yung mga maliliit lang yung naabutan, napakulong at pagkaalyado ng administrasyon ay di naman talaga nagalaw. Anong sinasabi dito na Malacanang?
Jiggy, bumwelta ang palasyo sa mga kritiko. Sabi ni Palace Officer Claire Castro, wala raw natutulog sa gobyerno pagdating sa investigasyon sa katiwalian. Hindi rin daw sila tumitigil para mapanagot kung sino man ang may sala. Malinaw naman daw na nagsumiti na ng kanilang report ang ICI sa Ombudsman at DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Taguig City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.